Alam nyo guys, nalulungkot talaga ako kung nag-i-scroll ako sa Facebook. Yung mga anak, yung nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang magulang, like sa kanilang nanay, gano'n. Teka lang, lagay mo tayo ng ano, holiday putla. Hindi sa ano ayaw ko yung yung starring. Kasi ako, ano yung starring. Mas nainggit talaga ako kasi buti pa sila yung gano'n, okay sila ng magulang nila, nanay nila. So gagamitin ko nga pala to guys for the first time sa oil lang aking hair. Kasi guys, di ba nga yung nag-ano ako dito nagpakulot tayo ng 3 times ito binalik yung hair ko sa parlor, tapos naubos talaga yung kanyang gamot para lang makulot. Nga dahil galing nga sa Tiban. Balik tayo doon sa sa mga anak na nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang nanay. Sobrang naiinggit talaga ako, sobrang nangaribong ko. Kasi nga sa mga nakaalam na ng sa akin, hindi nga masaya. Hindi siya masyadong oil. Yun nga, nakakalungkot guys. Sana hindi ganun, diba? Kung na mag-isip anak na ganun sitwasyon nila ng magulang na, diba? Ako, diba? Kasi ako, alam ko sa sarili ko, nagparamdam din ako ng pagmamahal bilang anak sa nanay. Tapos, yun nga yung nangyari sa akin, ganun yung experience ko, ganun na pinaranas sa akin, hindi ko ganda. Sobrang nakakalungkot lang kung mababalik pa kaya yung ganun. Iniisip ko kung magiging pa kaya kami, okay, maging puso kaya namin, magiging malambot sa isa't isa, yung mas pipili pa kaya namin yung pagmamahal sa isa't isa bilang anak at nanay. Alam nyo yun, iba ko kasi na makakalimutan, napapa-question siya kung totoong nanay mo ba talaga o hindi. Kasi ibang maabot ako sa point na yung sinagad na ako talaga, yung ganun, sinagad. So, wala ka ng tiwala bilang anak, diba? Sobrang nakakalungkot guys. Sana di ko maranasan yan sa mga anak ko, maranasan ko sa nanay ko. Diba ganito sabi na kapag ginawa mo sa nanay mo, sana hindi naman siguro mangyayari kasi magkakaiba naman kami kung paano namin tratuhin yun. Kung paano ako tinrato ng nanay ko, kung paano ko naman tratuhin yung anak ko. Kasi ako nun guys, unang broken heart ko sa kanya guys, mga 16 pa lang siguro ako or 17. Basta lagi siyang galit niya that time, nasa abroad siya na. Ito nga niya, lagi niya sinasabi na pag 18 na nga daw, dapat nakahiwalay na sa nanay. May sarili ng sila na sariling na independent na, ganun. Hindi na yung nanay ang cover, yung parang tinataboy niya, parang ni-ready ka niya para asikaso ka sa sarili mo, ganun. Kaya ngayon nakapag-asawa ko ng maaga dahil nga syempre ayoko rin naman na gastusin niya ako ng gastusan, gusto ko na rin natigil yung pag-gastusin sa akin. So yun lang, so masaya ako sa mga mga kapwa ko dyan na masaya sila na mahal nila yung nanay nila, mahal sila ng nanay nila, ganun. Ito na pala ako sa work guys, pagka akong mag-Ginhawa Street. So pangalan ko na to, pangatlong balik ko na doon, pangatlong relieve ko na doon. Salamat nga pala sa Cisco, grabe. Ang rate kasi doon is ang sa sahod ng employer doon, doktor. Pero ang baba ng pasahod niya, parang minimum noong panahon pa, nung kakagraduate ko pa lang. Pagka sinagdagan lang niya, siyempre alam naman niya siguro kung anong tama rin. Pero hindi pa yung pinakatama, pero at least yung nag-effort siya para dagdagan. Salamat sa Cisco. Parang yun lang, natouch lang ako kasi ibang yung blessing ngayon, parang hindi ganun kahigpit. Sinisip ko, diba pagka may rebelde ka sa nanay mo, dapat yung blessing na bigat. Pero bakit sabi ko, bakit parang hindi naman mabigat, parang magaan naman. Pinagdadasal ko lang na sana, hindi ganito ng ganito, sana mabago. Maiba ang timpla ng panahon, diba? Yun lang guys, nakabalik.